Nitong Martes lang, pinagpatuloy ang bidding ng Special Bids and Awards Committee ng Commission on Election. At malinaw na malinaw po ang indikasyon na ang barangay at SK election ngayong November 2, 2026 ay hindi na mapipigilan. Tuloy na po ito, mga kapobre. Hello, isang mapagpalang araw sa ating lahat, mga kapobre. Saan man kayo naroon, Luzon, Visayas, Mindanao, isang mapagpalang araw po. Araw ngayon ng Biyernes at Pizza J sa buwan ng Hulyo, mga kapobre. Panibagong araw, panibagong biyaya, panibagong bagasa, panibagong lakas, of course, panibagong vlog, mga kapobre. Update sa barangay at SK election. So, umpisahan na natin. Noong nakaraang Biyernes po ay isinagawa ang opening bids, opening na bidding para sa nalalapit na barangay at SK election ng COMELEC. At ito po ay pinagpatuloy noong Martes, mga kapobre. At yun po, mayroon na pong na-identify na mga winners, na mga bidders na siyang magpo-procure sa mga kagamitan, mga materyales na gagamitin para sa nalalapit na barangay at SK election. Sana siguro tong pag-imprinta ng mga baluta para gagamitin. So, mga kapobre, ano ang indikasyon nito? Malinaw na malinaw po ang indikasyon ay tuloy na po itong barangay at SK election ngayong November 2, 2026. Isa sa mga basihan ay ito pong bidding na nangyari ngayon sa COMELEC, mga kapobre. Katulad din po yan sa isang barangay. Kung mayroon kayong ipapatupad na isang proyekto, bago umpisahan ang isang proyekto ay magkakaroon yan ng bidding. Yan po ang kalakaran pagka may mga proyekto sa barangay, dapat dumaan sa bidding. At ito naman po ngayong ginagawa ng COMELEC ay pagpapatunay na ang barangay at SK election ay hindi na po mapipigilan. Ito po ay mangyayari na sa November 2, 2026. Sa mga ayaw matuloy ang barangay at SK election, sorry na lang kayo. Dahil hindi na yan mapipigilan. Ang COMELEC mismo ay handang-handa na para sa nalalapit na halalan. Of course, ang ating mga aspirant, mga incumbent, ang ating mga kababayan ay handang-handa na rin bumuto para palitan yang mga walang kwenta na mga barangay opisyal. And of course naman, para i-retain yung mga mabubuti at mga mayroong silbi na mga barangay opisyal. Ganun lang yon, mga kapobre. At sa sunod na 3 buwan, mga kapobre, July, August, September 28, ayon na po ang umpisa ng filing of Certificate of Candidacy, mga kapobre. Gaya ng ating mga sinasabi sa ating vlog, ay bago kayo mag-file ng inyong Certificate of Candidacy, mga kapobre, aspirant and incumbent, please do visit the nearest COMELEC office. Bisitahin nyo ang mga COMELEC office para sa karagdagang impormasyon, para po mabigyan kayo ng gabay bago kayo mag-file ng inyong Certificate of Candidacy, mga kapobre. At gusto ko rin pong isingit dito, mga kapobre, na ang Bangsamoro Parliamentary Election ay tuloy na rin. Kahapon nga ay nagsagawa sila ng printing of ballots
So, yan po ang inasahan ng ating mga kababayan na dalawang eleksyon ang magaganap ngayong taon. Ang BARM election at itong barangay at SK election, mga kapobre. Kung sakali man ay magiging tatlo ito kasi magkakaroon ng special election sa Dasmariñas, Cavite kasi napatalsik yung congressman nila na si Kiko Barsaga. So magsisit ng special election ang COMELEC. So abangan na lang natin kung kailan yan. So kung magkaganon ay tatlong eleksyon ang mangyayari. BARM election, barangay at SK election at saka itong special election sa distrito ng Dasmariñas, Cavite, mga kapobre. So yan lang po ang ating quick update. This is your Cap John Official. Please support, please subscribe. Bye bye and God bless us all.